Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Bronyo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Ng mga panahong ito, kasalukuyang nanananghalian ang magpipinsan. Kakatapos lamang maibenta ang mga alagang baka dahil piyesta sa lugar ng mga sandaling yon. Insan, hindi pa ba tayo bibili ng baka? Wala na tayong maibebenta sa mga tao sa susunod na araw eh. Huwag kang mag-alala, bibili talaga tayo. Mamaya na pagkatapos kumain. Masyado ka namang nagmamadali. Kakaiba yung karne ng baka natin, oh. Hindi gaanong katabaan, pero siksik sa laman. Natuwa nga yung alkalde sa bayan kasi ilang oras lang yung tinagal ng pagpapalambot. Bibili daw siya sa susunod na buwan para naman sa karawan ng anak niya. Tandaan nyo ha, makakalimutin pa naman ako. Siya nga pala. Yung katayan hindi ba natin isasara? Mas kumikita kasi tayo dito sa bakay. Kahit ilang buwan yung hihintayin bago makabenta. Ang katayan bihira na lang. Paano kasi yung mga tindero at tindera na mga karne? Natuto ng mangatay. Sila-sila na lang yung gumagawa. Pag-uusap ng magpipinsan. May-ari ang tatlo ng katayan sa lugar. Ngunit sa paglipas ng panahon, kumukuha na lamang ang ibang nagbebenta ng karne ng sariling matadero. Kaya umaabot sa puntong hindi na kinakailangan ng iba ang kanilang serbisyo. Wag na muna. Kahit papano kumikita naman yung katayan eh. Bihira nga lang pero ayos na yun. Mapapakinabangan pa rin. Uy Kael, yung sinasabi mong makakamura sigurado ka ba? Bala ko sanang bumili ng 5 hanggang 10 baka. Ipapares-pares natin. 5 babae, tapos 5 lalaki. Kung hindi aabutin pwedeng mababa yung bilang ng lalaki. Mas mahalaga yung babae. Yun yung magpaparami sa atin. Wika ni Pronyo. Oo naman. Kilala niyo si Mang Fernando? Yung matandang bulag yung kanang mata. Nakatira sa bundok. Kapag kasi lagpas 10 yung bibilhin, may libreng 1 baka. At isa pa, mapagkakatiwalaan yun. Malulusog yung mga alaga niya. Hindi nga yun nagbebenta kahit sinisipon lang yung baka eh. Nagbibigay rin yun ng payo para sa wastong pag-aalaga. Ayos pala yan eh. Sige, puntahan natin mamayang hapon ha. Tinoy, bilhan mo ng gasolina yung sasakyan ha. Magdadala tayo ng truck. Para kung makabili tayo, maiuuwi natin kagad. Wika ni Pronyo. Pagsapit ng hapon, pinuntahan nila ang tahanan ni Mang Fernando. Nahirapan iakyat sa bundok ang minamanehong truck. Kaya iniwanan na lamang sa ibaba. Maging sila, hindi halos makarating sa itaas. Masyadong matarik. Naglalakihan pa ang mga bato sa daan. Kung hindi matibay ang mga paa, isang maling pag-apak ay madudulas at gugulong pa ibaba. Puro reklamo ang inabot ng magpipinsan pagdating sa mismong bahay ng matanda. Siraulo ka talaga, Kael. Hindi mo man lang sinabi na pahirapan makakit sa bundok na to. Kinapos ako ng hininga. Wika ni Tinoy. Alam mo Kael, kahit kailan tarantado ka talaga eh. Kung sinabi mong ganito yung aabuti natin, hindi na lang sana tayo tumuloy. Parang ikamamatay pa nga natin yung pagpunta rito eh. Yan na ba yung tahanan ni Mang Fernando ba yun? Oo, ito na nga. Kung sasabihin ko kasi na ganito yung sitwasyon ng daan, sigurado kung hindi na kayo tutuloy. Sa katunayan,
Iilan lang yung pumupunta rito eh. Uy, yun na pala si Mang Fernando. Oh. Magandang hapon po. Wika ni Kael. Mula sa pintuan ng maliit na kubo, natanaw nila ang matanda. Bumubuga ng usok mula sa hinihit-hit na tabako. May bitbit pang tasa ng kape. Nakatitig lamang sa kanila. Hindi na nag-abalang sumagot o bumati pabalik. Uy, Insan, ang sabi mo isang mata lang yung bulag. Bakit parang dalawa? Nakikita ba tayo niyan? Parang hindi lang mata yung may diferensya eh. Pati siguro tenga. Tignan nyo, hindi lang tayo nakikita, ni hindi rin nadidinig. Nakikita at nadidinig ko kayo, mga bubuet. Kung makapagsalita parang hindi kaharap yung taong pinag-uusapan na. Ano bang sadya nyo sa lugar na ito? Hindi ako tumatanggap ng bisita na wala munang pasabi. Nagulat na lamang sila sa tugon ng matanda. Inakalang bulag at bingi. Hindi naman pala. Naunang lumapit si Kael ngunit dali-daling napaatras. Nang napansin ang bitag na nagkalat sa bakuran. Kung hindi pa nakaiwas, tatamaan ng palasos sa ulo. Parehong natigilan ang magpipinsan. Isang maling hakbang pwede nang ikamatay. Sumagot ka kayo. Ano ba ang ipinunta nyo rito? Hindi naman kayo mukhang naligaw dahil binanggit nyo pa yung pangalan ko. Ang kaso lang, hindi ko nga kayo kakilala. Nandito lang po kami para bumili ng baka. Kilala ka po namin eh, Mang Fernando. Ang totoo niyan, walang hindi nakakakilala sa iyo doon sa sityo namin. Lalo na sa mga negosyante ng hayop ang pinagkakakitaan. Balita ko po kasi, nagbebenta ka ng baka kaya nandito kami. Hindi ba mga pare? Sira ulo ka nga talaga. Akala ko ba kilalang kilala mo yung taong to? Bakit parang ngayon mo lang din siya nakita? Nadinig ko lang siya sa mga kakilalang negosyante. Hindi naman to yung unang beses na nakita ko yan. Ilang ulit na doon sa pamilihan. Sumay na nga lang kayo para makabili na tayo ng baka. Baka-baka mo. May mga alaga ako sa likod. Sakto ang dating nyo. Kailangan ko na silang ipagbili. Hindi na sila kasya sa kulungan. Sigurado ba kayo na sa akin kayo bibili? Hindi ako makakapayag na ibabalik ang mga baka sa oras na mabayaran. Wala akong panahon para sa lokohan. Kung magkakasundo po tayo sa presyo at kondisyon ng baka, sigurado po kaming bibili. Pwede po bang makita yung mga hayop, Manong? Sumunod sila kay Mang Fernando. Sa likuran ng tahanan, bumungad ang malaking kulungan. Siksika na ang mga baka sa sobrang dami. Maliban dito, wala nang ibang alaga ang matanda. Malulusog ang mga ito. Unang tingin pa lamang halata ng malaman. Kagad nilang pinag-usapan ang presyo at iba pang bagay. Nagkasundo dahil walang maraming tanong si Mang Fernando. Isa-isang inilalabas ang mga baka na napiling bilhin. 10 ang kabuuang bilang. Sakto naman ang halagang dala para mabayaran ang ganito karami. Paswerte kayo at maayos ang timpla ng ulo ko ngayon. Dahil kung hindi, mataas ang presyong maaabutan nyo. Siya nga pala, bago ko makalimutan, meron kayong libreng isa. Wika ni Mang Fernando. Hinila nito mula sa hiwalay na kulungan ang kulay puting kalabaw na ilang buwan pa lamang ang gulang. Nagtaka naman si Pronyo dahil sa kanya ito lumapit. Tiningala siya. Hinagod-hagod na lamang niya ang ulo. Aba, ayos. Nagustuhan ka ng kalabaw.
Alagaan mong mabuti dahil malaki ang pakinabang niyan. Hindi mo makikita sa ngayon. Pero balang araw, magugulat ka na lang sa itutulog. O siya, lumakad na kayo bago pa tuluyang sakupin ng dilemang paligid. Mahirap makababa ng bundok lalo na kung gabi. Sige po Manong, lalakad na rin kami. Maraming salamat sa mababang presyo at libreng ito ha. Gabi na nang makarating sa tahanan. Kagad inilagay sa kulungan ang mga baka pagkatapos matalian. Kaso nga lang, napansin ni Pronyo ang kalagayan ng isa. Yung libreng kalabaw, walang tigil sa pag-atungal. Lumulundag-lundag sa kinalalagyan. Hindi mapirme kahit anong pagpapatahan. Binigyan ng makakain at maiinom. Subalit ayaw pa rin. Pinakawalan na lamang at hinayaang gumalaw sa buong lugar. Sa pamamagitan nito, doon lamang naging kalmado. Kakarating lang sa atin pero perwisyo kaagad ang atid Sinabi pa ni Mang Fernando na mapapakinabangan. Ngayon pa nga lang parang ang sarap ng katayin yan Ang likot saka ang ingay. Hayaan mo na. Baka naninibago pa sa paligid Mauna ka na pala sa loob ha. Tulungan mo na lang si Kael sa pagdidiskarga ng mga baboy doon sa katayan. Mabuti nga may nagpakatay ngayon Siguraduhin yung maayos na may tatali ha. Kapag nakawala, malaking halaga yung papanagutan natin. Lagpas 50 kilo pa naman yung mga yan. Oo na, kami na yung bahala doon. Madali lang naman yun Maiwan na kita rito ha. Nang si Pronyo na lamang mag-isa, inatupag ang muling pagsuri sa tali ng mga baka. Inayos na rin ang nawawagwag na sako ng damo sa tabi. Pagkatapos, pinagmasdang mabuti ang mga alaga. Hindi mapigilang mapangiti sa muling pagdami ng mga ito. Hindi nagtagal. Napalingon ito nang makaramdam ng mabigat na presensya. Kaba ang inabot nang makitang nakatayo ang puting kalabaw. Nanlilisik ang mga mata. Parang tao pa ang pormahan ng pagtayo. Kagad naman itong bumalik sa ayos ng mahampas ng walis. Diretsong naglakad sa pinakadulo at sumalampak sa lupa. Lintik na kalabaw yun Akala ko pa naman demonyo na. Bigla pa namang tumayo. Grabing kaba yun. Wika ni Pronyo. Hindi makapaniwalang nakatingin sa baka habang hinahagod-hagod ang kabadong dibdib. Dali-dali na itong lumabas ng bakahan at saka nagpunta sa tahanan. Hindi mapakali sa nangyari. Sinilip ang baka at gano'n na lamang ang takot nang makitang titig na titig ito sa kanya. Nako, sinasapian yata yung kalabaw na to. Hindi kaya nilibre kasi may sapi? Nako, delikado kapag nagkaganon. Ibinuntong hininga na lamang ang takot. Sinarili ang naiisip tungkol sa kalabaw. Hinintay ang pagbalik ng mga pinsan para masabihan. Pagkarating ng mga ito, pinuntahan nila ang kalabaw kaso umaakto itong normal. Hindi katulad kanina na halos mahimatay si Pronyo sa pananakot. Tahimik lamang na kumakain ng damo. Pagkatapos ay nakihalubilo sa iba pang mga alaga. Ako, gawa lang siguro ng pagod yan, Pronyo. Kung may sapi yung baka kagaya ng sinasabi mo, sana kanina pa tayo inatake. Tignan mo nga ang ayos-ayos ng kondisyon. Tara na nga sa bahay. Baka inaanto ka lang insan. Matulog na rin tayo dahil maaga pa bukas sa katayan. Ipinagkibit balikat na lamang din ni Pronyo. Inisip na baka nga tama ang mga ito. Sa sobrang pagod ay namamalikmata na. Nang sumunod na araw, naging abala ang magpipinsan. Pagkatapos sa katayan ay dumidiretso sa bakahan.
para maipastol ang mga ito. Si Pronyo ang nagbabantay sa bakanting lote, samantalang si Nakael at Tinoy naman nagpunta ng kagubatan para manguha ng talahib at iba pang dahon na pwedeng ipakain sa baka. Habang nakaupo sa mga lilim ng puno, napansin niya ang puting kalabaw. Sa dami ng mga nakapastol sa kapatagan, nangingibabaw ito. Ito lamang ang purong puti sa lahat. Hindi maiwasan ni Pronyo na makaisip ng masama. Pakiramdam niya, may sapi talaga ito. Pinagmasdang mabuti at umiwas ng tumingin din ito sa kanya. Pambihirang kalabaw to. Kakaibang kakaiba ka talaga eh. Pero syempre hindi ka naman pwedeng katayin. Malamang ko lang na may sapi ka. Patay ka talaga sa akin. Pagkabalik ng tingin, ganun na lamang ang reaksyon nang magwala ang lahat. Sinuwag ang isa't isa. Ang iba ay nagrambulan. Dali-dali niyang hiniwalay ngunit natigilan nang mapansin ang isang matandang babae sa hindi kalayuan. Nakapikit ito habang ikinukumpas ang mga kamay. Bumubulong na mga kataga. Kasabay dito ang paglapit ng puting kalabaw sa ginang. Sinuwag ng sinuwag hanggang huminto sa ginagawa. Dali-dali namang umalis ang matanda nang makita siyang nakatingin. Tumakbo na rin pabalik ang kalabaw. Dumiretso ito sa kanya. Tiningala siya. Mahinang umatungal na parabang may gustong sabihin. Makalipas ang ilang oras, iniligpit na rin ng mga ito dahil paggabi na. Sa bakahan muna tumambay si Pronyo. Gustong pagmasdan sa malapitan ang puting kalabaw. Hindi ka normal na baka, no? Saka ang lakas ng loob mong kalabanin si Aling Mahing. Nako, walang kahit na sinong tao dito sa lugar ang sumubok kalabanin siya. Kilalang manggagawa yun eh. Masamang manggagawa eh. Nagbibigay ng sakit sa mga tao at sa mga hayop. Mabuti nga umayos yung mga kasama mo kanina eh. Siguro ginamitan ng mahika kaya nagkarambulan. Kung hindi ka naging alisto, malamang patay lahat ng mga alaga namin. Halika nga, lumapit ka rito. Wika ni Pronyo. Lumapit naman ang kalabaw. Naupo sa harapan. Sinubuan niya ng dahon ngunit kagad ding tumayo nang makarinig ng kaluskos. Nagsimulang magwala at kahit mataas ang bakod, nagawa nitong tumalon. Lumabas ng kulungan at dumiretso sa kakahuyan. Dali-daling tinawag ni Pronyo si Nakael at Tinoy para hanapin ito. Hiwalay sila ng direksyong tinahak. Parehong may dalang sulo at patalim. Kabisado nila ang kakahuyan. Maliban sa kinakatakutang ligaw na hayop, naroon din ang sigbi na alaga ng manggagaway na si Aling Mahing. Minsan na silang hinabol nito sa kabutihang palad na may nakaligtas. Ngunit ngayon, hindi na nila alam. Naku, nasa na kaya yung bakang yun? Bumalik ka na bago ka pa gawing hapunan ng sigbin. Bigla ba namang tumakbo? Mahihirapan kami netong maghanap. Wika ni Pronyo. Naglakad ito sa unahan. Kagad namang pinatay ang sulo nang matunugan ang pag-atungal ng mabangis na nilalang. Malapit lamang ito sa kinalalagyan. Hinanap. At mula sa unahan, nakakita ito ng nakatayong kalabaw. May hawak itong kumikislap na palakol. Nanlilisik ang mga mata. Kaharap ang nilalang na baboy ramo. Ilang sandali pa, nagsimula ang sagupaan sa pagitan ng mga ito. Naging mabilis ang pangyayari. Napansin na lamang ni Pronyo ang biglaang pagpapalit anyo ng ligaw na hayop. Mula sa pagiging baboy ramo, naging aswang.
Wala ding binatbat sa malaking elemento. Matapos ang ilang ulit na paghampas ng palakol ay humandusay. Wakwak ang tiyan. Naglabasan ang lamang loob. Yung kalabaw naman sa kabilang banda, nagpakawala ng malakas na pag-atungal. Bigla na lamang bumalik sa dating anyo. Natumba na lamang sa kinatatayuan si Pronyo. Nang mapagtanto na ito ang puting kalabaw na bigay sa kanya ni Tandang Fernando. Gulat na gulat, hindi makakilos. Nasundan na lamang ito ng tingin habang kalmadong naglalakad pabalik ng tahanan. Pronyo, ginagawa mo dyan? Ang ayos ng pagkakasalampak sa lupa. Anong nangyari? Parang nakakita ka ng aswang. Nakasalubong mo yung sigbin, oh. May aswang! Napasigaw nang makita ang nakabulagtang aswang sa unahan. Gayon din si Tinoy. Dahil sa takot ay dali-daling umalis sa lugar. Matapos ang pangyayaring yun, hindi na mawala sa isipan ni Pronyo ang nasaksihang kaganapan. Kasabay nito ang pangamba kay Aling Maying. Pabalik-balik ito sa tahanan. Palaging nakatitig sa bakahan na para bang may hinahanap. Wala naman itong lakas ng loob na humarap dahil delikadong kalaban. Kaya ang ginawa nila, naglibot na lamang ng asin sa buong lugar. Umaasa na sa ganitong paraan, maitataboy kaso hindi tumatalab. Mas lalo pang nabahala nang lumabas bigla ang puting kalabaw. Hoy, bumalik ka nga rito. Anak ng, itong talagang kalabaw na to laging pahamak eh. Ngayon pa talaga nawala si Nakaela Tinoy. Habulin sana ni Pronyo kaso natakot kay Aling Maying. Nasa likod ito ng bakahan. Naghihintay sa pagbabalik ng alagang kalabaw. Nadidinig niya ang pag-atungal nito na para bang nasasaktan. Ilang sandali pa, kumaripas ito ng takbo pabalik ng kulungan. Tinignan niya ang dinaanan. Wala naman ang matandang manggagaway. Nakahinga ng maluwag. Dali-daling sinuri ang alaga. Nakahiga ito sa lupa. Sugatan ng tiyan. Kagad namang naagapan. Kaya nga lang nangihina pa rin ang kalabaw. Teka nga, ano ba kasi yung nangyari? Sino yung siraulong tumaga sa alagaan natin? Tsaka paano nga pala nakatakas ng kulungan ng isang yan? Mataas yung bakod dito ah. Hindi naman siguro iniwanang nakabukas ang pintuan oh. Napansin ko na lang na tumakbulit yan sa kakahuyan eh. Parang may galit kay Aling Maying. Dumalaw na naman dito yung manggagaway na yon. Di ko nga maintindihan kung bakit pabalik-balik eh. Tapos itong kalabaw naman kagad sumusugod. Baka nagalit sa ginawa ko noong nakaraan. Pasensya na kayo kung hindi ko sinabi kagad. Ang totoo niyan, nabasag ko yung kagamitan niya sa bahay. Di ko naman alam na mapapalakas yung pagtirador ko eh. Tapos doon sa bahay niya pumunta yung bato. Aba, bakit hindi mo kagad sinabi? Sira ulo ka talaga, Kael. Dito na talaga tayo malalagot eh. May alagang sigbin pa naman yun. Paniguradong magsisimula yung kalbaryo natin sa takutan. Kaya pala nilapitan ni Aling Maying yung mga baka noong pinapastol ko. Tapos pabalik-balik dito. Mga alaga natin yung gagantihan niya. Ay naku Kael, kahit wala namang ibon na matatamaan, tinirador mo pa rin. Iba tuloy yung tinamaan mo. Si Aling Maying pa talaga? Sana nga kung mga alaga nating baka lang yung saktan. Paano kung pati tayo? Hanggang sa sumapit ang gabi. Kagaya ng inaasahan. Hindi makatulog ang mga ito. Hindi pa naman gaanong malalim ang gabi. Ngunit nambubulabog na ang mga aswang. Nasa loob lamang ng tahanan ang magpipinsan. Nagtulakan.
kung sino ang sisilip sa labas. Parehong natatakot dahil alam nilang ang alagang sigbi ng manggagaway ang nanggugulo. Hindi lang kakilakilabot na presensya ang binibigay, pati na ang pakiramdam na parang nasa tabi lamang ang nilalang. Hindi nagtagal. Nakapasok at kinagat sa braso si Kael. Wala silang nakikitang aktwal na figura ng sigbin. Tanging bakas ng kagat lamang. Labis ang pagdurugo at hindi na kinaya pa ni Kael ang dulot na sakit. Bigla na lamang itong nangisay at namutla. Nataranta si Tinoy at Pronyo. Dali-daling pinatigil ang pagdurugo. Sinubukang agapan gamit ang gamot na nahalungkat sa tabi-tabi. Kaso walang bisa ang mga ito. Makalipas ang ilang sandali, nawala ng malay si Kael. Pronyo, ano nang gagawin natin? Baka mamatay si Kael. Itakbo na natin sa ospital. Masyadong malayo yung ospital. Tapos delikado kung lalabas pa tayo. Nandyan yung sigbin. Nakapasok pa nga nang hindi natin namamalayan eh. Naguguluhan ng dalawa sa halo-halong emosyon. Hindi makapag-isip ng maayos. Parehong natahimik nang madinig ang boses ni Aling Maying. Kung sana hindi nambasag ng gamit sa aking tahanan ang kaibigan niyo, walang gulong mangyayari. Huwag na kayong magsiiyakan. Mas mabuting magpaalam na lamang kayo dahil mamamatay na yan. Sumilip si Pronyo sa labas. Bumungad ang tumatawag na si Aling Maying. Katabi ang alagang sigbin. Napako ang tingin sa nilalang dahil sa taglay nitong itsura. Kasing tangkad ng asong kalye. Nakaliyada. Mababa ang mga paa sa unahan kumpara sa likod. Nakalabas ang pangil. Naglalaway at nanlilisik ang mapupulang mga mata. Nanginginig na lamang sina Pronyo at Tinoy habang sinisilip ang mga ito. Ilang sandali pa, napansin nilang umusal ng kung anong salita si Aling Maying. Kasunod ng pagkumpas ng mga kamay. Ilang sandali pa, napabaluktot si Tinoy nang maramdaman ang pananakit ng tiyan. Nagsisigaw at namimilipit sa sakit. Tama na! Tama na ho, Aling Maying! Maawa ka sa amin! Pakiusap! Naluluhang nakikiusap. Kaso hindi pinakinggan ng manggagaway. Ilang sandali pa ang lumipas. Kumilos muli ang sigbin. Sa isang kurap ay nasa harapan na ito. Dahan-dahang gumapang palapit. Ngunit hindi na nakahakbang. Nang marinig ang pag-atungal ng kalabaw. Kasunod nito ay ang paggawasak ng pinto at paglitaw ng puting balaw. Nanlilisik ang mga mata. Nakatitig sa sigbin. Mas lalong kumikislap ang hawak na palakol. Hinablot nito sa paa ang aswang at saka ibinalibag sa labas. Bago itinuloy ang pag-atake, nilingon muna si Pronyo. Hindi maintindihan ng binata kung ano ang ibig sabihin. Ngunit nararamdaman niya ang kaligtasan sa puntong yun. Hinarap ng puting balaw ang sigbin at ang manggagaway. Nag-usal na mga orasyon si Aling Maying. Samantalang umaatake naman ang aswang. Sa mga unang segundo, walang naging laban ang sigbin. Paulit-ulit lang itong bumabagsak sa lupa. Ikaw na naman. Pinatay mo na ang alaga kong aswang noong nakaraang gabi. Ngayon ito namang alaga kong sigbin. Pakilamero kang elemento ka. Tatago ka pa talaga sa katawan ng isang kalabaw. Animal ka. Wika ni Aling Maying. Galit na galit ang matanda. Muli itong nag-usal ng orasyon. Kaya nga lang wala itong laban sa lakas ng balaw. Tumilapon ng mahambalos ng palakol.
tuluyang natapos ang buhay. Nang tuluyang maputol ang ulo ng manggagaway. Sa kabilang banda naman, mas naging agresibo ang Sigbin matapos makitang nakahandusay ang kanyang amo. Dali-daling sumugod sa elemento. Bigla itong nawala at mapapansin na lamang ang bakas ng pag-atake sa katawan. Ngunit kagad namang naghihilom ang sugat ng puting balaw. Nagpatuloy ito hanggang sa nahuli. Sinakal ito. Nahati ang katawan pagkatapos mataga. Matapos yon, umatungal ng mas malakas ang puting balaw. Mapupula pa rin ang mga mata. Patuloy lamang sa pagkislap ang kanyang palakol. Samantala, nanatiling nakatingin si Pronyo. Pangalawang beses nang nasaksihan ang pagpapalit anyo ng alagang kalabaw bilang isang dambuhalang balaw. Lumapit ito. Tinitigan ang nakahandusay na sina Kael at Tinoy. Hindi nagtagal. Naging maayos naman ang kalagayan ng dalawa. Bagay na ipinagtataka kung paano ito nangyari. Kagaya rin ng una. Dahan-dahang bumalik sa pagiging kalabaw ang elemento. Kalmadong naglakad pabalik ng kulungan. Sinundan ito ni Pronyo. Naglakas loob na magtanong. Teka, anong klaseng elemento ka ba? Paano ka nakakapagpalit ng anyo? Paano mo nagawang kalabanin yung kagaya ni Aling Maying? Natalo mo rin yung aswang, pati yung Sigbin. Pinagaling mo rin yung mga pinsan ko. Sino ka ba talaga? Ano ka ba talaga? Sunod-sunod na katanungan ni Pronyo. Kaso wala itong natanggap na kasagutan. Abala lamang sa pagkain ng damo ang kalabaw. Habang nakatingin sa kanya, bumalik na lamang ito ng tahanan upang kumustahin ang dalawang pinsan. Ngunit kinabukasan, nagulat na lamang ang tatlo nang malamang wala na sa kulungan ang puting kalabaw. Ginalugad pati kakahuyan at kabahayan. Kahit saang dako maghanap hindi na matagpuan. Naisip ni Pronyo na puntahan si Mang Fernando para magtanong. Ngunit pagdating doon, ang mismong puting kalabaw ang sumalubong sa kanya. Paanong, Mang Fernando, paano po ito napunta dito? Kinuha niyo po ba? Nasa bahay lang to kagabi. Umuwi siya dahil tapos na ang misyon niya. Napuksa na ang manggagaway at ang mga alagang aswang. Yun lang naman ang sadya ng kalabaw na ito sa inyo. Napansin ko ang enerhiya ng aswang na kumapit sa kaibigan mo. Yung kulot yung buhok. Kaya ang kalabaw na yan ang ginawa kong libre. Pero hindi ibig sabihin sa inyo na talaga. Papalitan ko. Pumili ka na lang ng iba basta wag yan. Teka lang po, Mang Fernando. Anong klase nila lang po ba talaga yung kalabaw na yan? Bakit kaya niya pong magpalit ng anyo? Bata, maraming bagay sa mundo ang mahirap paniwalaan at intindihin. Kaso ang tanong mo, hindi ko pwedeng sagutin. Mas mainam na manatiling palaisipan sa iyo ang tunay na katauhan ng kalabaw na ito. Nang sa gayon, maprotektahan ang pagkasino ng nilalang. Ipangako mo rin na wala ni isang makakaalam. Ituring mo itong lihim sa pagitan nating dalawa. Tugon ni Mang Fernando. Napabuntong hininga na lamang si Pronyo. Hindi na kinulit pa ang matanda. Sinunod ang sinabi nito. Sa huling pagkakataon, niyakap ang puting kalabaw. Nagpasalamat sa ginawang pagprotekta sa kanilang magpipinsan. Laban sa masamang manggagaway. Wala mang malinaw na kasagutan sa mga tanong.
Sinarili na lamang ang lahat ng nasaksihan. Alang-alang sa tunay na katauhan ng nilalang. Magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin nalilimutan ni Pronyo ang tagpong yun. Ang lahat ng ito ay dahil lamang sa puting kalabaw. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Taong 1989. Probinsya ng Capiz. Noong mga panahong ito, napagpasyahan ni Lucio na umuwi sa probinsya ng lolo sa Capiz. Hinahanap-hanap ang buhay probinsya makaraang magtrabaho ng 6 na taon sa Maynila. Nagpaalam naman siya ng maayos sa amo at pinayagan naman ito. Pinagbigyan si Lucio na magbakasyon ng 2 linggo. Ulila na ang binata sa mga magulang at nag-iisang anak. Kaya't ang tanging pamilya na lamang na inuuwian ay si Lolo Temyo. Isang araw din ang tinagal ng biyahe ni Lucio. Pagkarating ng binata sa tahanan ng lolo, nagkaroon sila ng munting salo-salo. Sinalubong siya ng mga pinsang lalaki at syempre hindi mawawala dyan ang inuman. Hanggang sa inabot na sila ng gabi. Dahil medyo matibay sa alak si Lucio, siya lang ang hindi gaanong nalasing. Nakasubsob na sa lamesa ang mukha ng mga pinsan. Kaya tumayo na ito sa kinuupuan para akayin sila isa-isa papasok sa loob ng bahay. Aalalayan niya sana ang isang pinsan nang biglang merong napansin si Lucio sa hindi kalayuan. Kaya tinoon niya muna ang tingin sa madamong bahagi kung saan niya ito namataan. Hindi nagtagal. Nagulat si Lucio ng isang lalaki ang nasilayan na walang saplot. Nakadapa at gumagapang. Saglit lamang itong nagpakita at kagad namang lumusot sa talahiban. Kaya minadali na ni Lucio na ipasok ang mga pinsan. Hanggang sa nadala na niya ang 3 sa loob at nilatagan ng higaan sa sala. Siya naman ang nagpunta sa silid para magpahinga. Sa sarili ng binata. Itutulog na lamang niya ang takot para mabura sa isipan. Nakatulong naman ang kalasingan para makatulog. Kinabukasan, nagising si Lucio na wala na ang mga pinsan. Ang sabi naman ng lolo na magtanong siya. Naunang nagising ang mga ito at umuwi na sa kani-kanilang tahanan. Habang nag-aalmusal sila ng lolo, natanong niya kung totoo bang may aswang. Napahinto naman sa pagkain si Lolo Temyo at napatitig sa kanya ng seryoso. Apo, bakit mo naman natanong yan? Nakita mo siya kagabi ano? Nagtaka naman si Lucio sa sinabi ng matanda. Paano niyo po nalaman na nakita ko yung kagabi? At teka, kilala niyo po ba yung aswang? Pero umiling lamang ang lolo at sumagot ng hindi. Ang kwento ng matanda. 1 buwan ang nakalipas na may tagalabas ng baryo na nahawaan ng pagiging aswang. Ngunit wala pang pinaghihinalaan dahil hindi pa matukoy kung sino. Ngunit madalas, nagpapakita lamang yung aswang sa mga piling tao. Hindi niya lang alam kung anong dahilan. Humingi pa ng dispensa si Lolo Temyo kay Lucio dahil nakalimutan niyang sabihin kahapon ang tungkol sa nilalang. Nagulat ang binata sa narinig. Kaya muli itong nagtanong sa lolo. Ibig sabihin, Lo, punteriya ako ng aswang kaya nagpakita sa akin kagabi? Ano pong gagawin ko, Lo? Sinabi na lang na matanda na maglalagay na lang sila ng pangontra sa bakuran para hindi na makalapit ang elemento. Pinakalma rin siya ng lolo sa pagsasabi ng walang mabibiktima kung walang magpapabiktima. Kaya nung araw na yon,
Nagtulungan sila sa paglagay ng proteksyon. Mapalabas man o mapaloob ng tahanan. Kagaya ng asin, bawang at orasyon. Kahit papano ay may mga alam si Lolo Temyo na dasal pangontra sa masasamang elemento. Nagdaan pa ang isang araw at gabi. Hindi na muling nagpakita ang nilalang kay Lucio. Naisip ng binata na baka bunga nga lang talaga ng kalasingan yun nakita. Sa pagtungtong ng pangatlong araw ni Lucio sa probinsya, dito na nagsimula ang hindi inaasahang pangyayari. Noong araw na yon, niyaya siya ng mga pinsa na maligo sa dagat. Matagal na rin itong hindi nakakababad sa tubig alat. Kaya dali-dali siyang sumama. Ang sabi ng pinsan niyang si Potpot ay meron itong bangkang hiniram sa biyanan. Yung biyanan niya ay isang mangingisda. Tuwing gabi pa naman ito nanguhuli kaya yon ang gagamitin nila para lakbayin ang laot. Bukod sa paglangoy sa dagat, nangisda na rin sila ng mga sandaling yon. Pagsapit ng tanghali, nag-ihaw naman sila ng kanilang magiging ulam. Masaya ang mga ito. Muli nilang naranasan yung dating mga gawaing noong mga bata pa. Pagkatapos ng kasiyahan, nagkanya-kanya na sila ng uwi. Masaya naman ang lahat dahil nasulit nila ang buong araw. Magtatakip silim na ng mga sandaling yon. Habang naglalakad si Lucio ay biglang may tumawag sa kanya. Nakilala niya ang taong ito. Dating kaklase na tawagin na lang natin sa pangalang Jomar. Malaki na ang pinagbago ng itsura ng kaibigan. Noong high school pa sila ay patpating si Jomar. Pero ng mga oras na yon, maskulado na ang pangangatawan. May daladalang bolo na may bahid pa ng dugo. Kaya natanong ito ni Lucio. Masaya ako at nagkita ulit tayo. Jomar, matanong ko lang. Bakit parang may dugo yung patali mo? Nagkatay ka ba ng hayop? Napangiti naman sa kanya si Jomar. Pinasok na ang bolo sa kaluban o yung tinatawag na lalagyan ng patalim. Tama ka, Lucio. Nagkatay lang ako ng hayop. Isa kasi akong matadero sa lugar na ito. Hinatay ko lang yung 2 alagang baboy ni inay. Piyesta na kasi sa amin sa Makalawa eh. Ano, Lucio? Baka gusto mong makipista sa amin eh. Iniimbitahan mo ba ako, Jomar? Kung oo, sige ba? Papayag ako. Sino ba naman ako para tanggihan yung masarap na handa, no? Doon pa rin ba kayo ni Aling Tinang sa bayan? Kakapunta ko pa lang kanina doon. Pero wala naman akong nabalita ang piyesta pala doon. Napailing lang si Jomar sa kanya. Ang sabi nito ay matagal na silang lumipat ng lugar. Hindi na sila taga roon at sa kabilang baryo na nakatira. Magkita na lang tayo sa sementeryo, Lucio. Sa Makalawa. Doon na magiging tagpuan natin para madala kita sa aming bagong tirahan. Makikilala mo rin yung kapatid ko. Hindi mo pa nakita yun noon. Habang nakangiti sa kanya. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam si Lucio ng kaba matapos masilayan ang ngiti ni Jomar. Pero sinawalang bahala niya lang yon. Dahil kilala naman kasi ng binata si Jomar. Noon pa man ay napakabait nito at minsan na rin nadala sa tahanan. Sige Jomar doon yung magiging tagpuan natin. Ganun ba? Makikilala ko na rin yung kapatid mo. Sigurado akong si Aling Tinang yung magluluto ng handa nyo. Kaya sigurado, napakasarap niyan. Napangiti na lamang si Jomar hanggang sa nagpaalam na sa kanya. Pinag-ingat na lamang ni Lucio ang kaibigan.
Sinusundan pa rin ng tingin ni Lucio si Jomar habang naglalakad papalayo. Hanggang sa may napansin ito sa lalaki. Dahil habang naglalakad, para bang umiiwas itong masinaga ng sikat ng araw. Pilit nitong tinatago ang sarili sa lilim ng mga puno. Pero pinagkibit balikat na lamang ito ni Lucio. Dali-dali nang umuwi sa kanila. Sinalubong naman siya ng lolong nag-aalala sa kanya. Kaya may pagtataka niya itong tinanong. Olo, bakit parang balisa kayo at takot na takot? Ano po bang nangyari sa inyo? Pinapasok muna ito na matanda bago magkwento. Kanina po, habang wala ka pa rito at nagsisibak ako ng kahoy sa labas, meron ako nakitang lalaki sa hindi kalayuan. Hindi ko maniniwala sa sasabihin ko, Apo. Pero purong itim yung mga mata ng taong yon. Malakas ang kutob ko. Na baka yun yung aswang at minamatyagan tayo. Salamat na lang sa Diyos dahil nakauwi ka nagligtas, Apo. Sabi ko naman sa'yo maaga ka dapat umuwi pero anong oras na ngayon? Mag-aalas 6 na ng gabi. Mabuti na lang at walang nangyari sa'yo sa daan. Sabay yakap sa kanya. Gumanti naman ng yakap si Lucio. Natanong niya ang matanda kung bakit parang hindi yata siya lulubayan ng aswang. Sa tingin ni Lolo Temyo, dalawa ang posibleng motibo ng aswang. Upang mambiktima o di kaya'y manghawa. Apo, kapag may nag-imbita sa'yo sa pegeng, wag na wag kang pupunta. Maliwanag ba? Napatango na lamang si Lucio. Pero sa sarili, meron ng taong nag-imbita sa kanya. Walang iba kundi si Jomar. Ngunit malayong pag-isipan niya ito ng masama. Sapagkat minsan na siyang nakapasok sa tahanan ng kaklase. Alam niyang mabuting tao ang mga ito. Hindi na lamang niya nabanggit sa lolo ang ginawang pag-imbita ni Jomar. Naglagay na lang muli ng pangontra sa palibot ng tahanan. Pero aminado si Lucio sa buong oras na yon. May bumabagabag sa kanyang isipan. Hanggang sa pagsapit ng gabi. Habang natutulog si Lucio, bigla itong naalimpungatan ng bumuhos ang malakas na ulan. Naaanggihan ito dahil malapit ang higaan sa bintana. Yung bintana ng tahanan ng lolo ay medyo nakabukas. Kaya bumangon siya para isara ito. Napakalakas ng ulan ng oras na yon at sinasabayan pa ng malalakas na pagkulog. Isasara niya sana ang bintana nang may mamataan sa labas. Madilim ang bahagi na yon pero nang kumidlat, kitang-kita niya na merong taong nakadapa sa lupa at nakatingin sa kinaroroonan. Hindi niya lang ito gaanong namukaan. Dahil matapos kumidlat ay nanumbalik ang dilim ng paligid. Pero nakakasiguro siyang isa itong lalaki at isang aswang. Kaya sinara niya na mabuti ang bintana at kinandaduan. Pagkatapos ay nagdasal siya at humingi ng tulong sa Diyos na sana ay walang mangyaring masama sa kanya at kay Lolo Temyo. Nadinig naman ang panalangin. Dahil ng mga oras na yon, ungol lang ng kung anong nilalang ang naririnig sa labas. Kalahating oras ang tinagal ng kakaibang ingay. Pagkatapos nito ay wala na siya muling narinig maliban na lang sa patuloy na pagbuhos ng ulan. Kaya unti-unti na itong dinalaw ng antok. Kinabukasan, kaagad niyang ikwinento sa lolo ang naranasan. Sumagot naman ang lolo na tama lang ang ginawa. Ang manalangin ng taimtim sa Diyos. Dapat gabi-gabing humihingi ng gabay si Lucio sa Panginoon. Subalit na mga sandaling yun,
Tinatalo pa rin siya ng takot. Paano na lang kung hindi talaga siya titigilan ng aswang hanggat hindi nabibiktima? Napabuntong hininga naman si Lolo Temyo at nakaramdam ng awa sa apo. Halika apo. Samahan mo ko apo sa silid at may bibigay akong mahalagang bagay sa'yo. Pero ang tanong ko, kakayanin na kaya ng katawan mo? Pero sige, masusubukan naman natin yan mamaya. Nalilito si Lucio ng mga sandaling yun. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin na matanda. Pero hindi na lamang ito nagsalita at sumunod na lamang sa lolo. Pagkarating sa silid, meron itong kinuha sa loob ng tukador. Isang tela na merong laman sa loob na may maliit na aklat ring nakalakip. Hanggang sa maya-maya pa, inilabas na ni Lolo Temyo ang laman ng tela. Dito nalaman ni Lucio na isa pala itong medalyon. Ang sabi ng lolo, pamana pa ito ng kanyang lolo. Isa itong medalyon na tinatawag na Infinito de Dios. Nagkakabisa ang medalyon kapag ang may hawak ay merong pananampalataya sa Diyos at sa ulado ang mga orasyon na nakasulat sa libreta. Kailanman, hindi pa ito nagamit ni Lolo Temyo. Itinago niya lang yun sa loob na mahabang panahon. Ngunit mukhang ito na ang panahong kakailanganin ni Lucio ang gamit. Kaya napagpasyahan ni Lolo Temyo na sa kanya ibigay ang medalyon. Ibibigay ko sa iyo ang medalyong ito. Pero para makasigurado kung gagana ba sa iyo yan, bibigyan muna kita ng isang pagsubok. Ano naman po yun, Lo? Pero handa naman po ako sa kahit anong pagsubok eh. Pinasunod ito na matanda palabas ng tahanan. Kumuha ng kutsilyo si Lolo Temyo at pinahubad ang damit ng binata. Sumusunod lamang si Lucio sa kahit anong ipagawa sa kanya na matanda. Ikminintas na sa kanya ang medalyon at iniabot na rin ang libreta. Dito natin malalaman na po kung karapat dapat ka ba talaga para pangalagaan ang medalyon. Bibigyan kita ng 20 minuto para isaulo ang isang pahina ng orasyon. Konti lang naman ang nakasulat kaya dapat matandaan mo kaagad. Kapag natapos ka na, sabihin mo sa akin at itatara ko sa iyo ang hawak kong kutsilyo. Dapat nakahanda ka. Kapag bumuo nito, ibig sabihin hindi umubara sa iyo ang agimat. Kung hindi naman, nangangahulugan lang na para sa iyo talaga ang anting-anting. May tiwala ako sa iyo, Apo. Makakapasa ka sa pagsubok dahil alam kong malaki ang pananampalataya mo sa Panginoon. Nakaramdam na matinding kaba si Lucio sa mga narinig. Pero mas pinili niya ang manalig sa itaas. Kaya matapos makabisado at mabigkas ang orasyon, sinaksak ni Lolo Temyo ang kutsilyo sa tiyan. Nagkaroon lamang ng kaunting sugat si Lucio. Ngunit ang kutsilyo ay hindi bumaon sa kanya. Kaya sinabi ni Lolo Temyo na nakapasa siya at napagana ang kapangyarihan ng medalyon. Masayang-masaya naman si Lucio dahil meron na itong proteksyon laban sa masasamang elemento. Nang mga sumunod na araw, mga bandang hapon ay nagpunta si Lucio sa tagpuan nila ni Jomar. Naroon naman ang kaibigan at naghihintay sa kanya. Kaya nga lang, merong naramdaman si Lucio. Umiinit ang medalyon. Naalala niya ang bili na matanda. Kapag nagkaroon ng pag-init ang gamit ay merong masamang elemento sa paligid. Dito niya nakumpirma. Aswang nga si Jomar. Pero sa kanyang sarili ay nagtataka ito kung paano itong nangyari.
Ngunit ganun pa man, sumama pa rin siya para masigurado kung tama ba ang hinala. Mabuti na lang at pumunta ka, Lucio. Marami kaming hinanda ni nanay para sa'yo eh. Napansin ni Lucio na umiiwas sa kanya ang kaibigan. Yung tipong ayaw nitong lumapit sa kanya. Ganun ba, Jomar? Naku, maraming salamat ah. Ako lang ba yung bisita nyo? Kamusta na pala si Aling Tinang? Ayos lang naman si nanay. Oy, ikaw lang, Lucio. Kasi, alam mo naman ako, pili lang ako mag-imbita ng hindi ka mag-anak. Tsaka kung matatandaan mo, di ba? Noong nag-aaral pa tayo, ikaw lang yung nag-iisang kaibigan ko. Tsaka huwag kang mag-alala. May mga kamag-anak pa kaming dadating. Kaya may mga kasalo pa tayo sa pagkain. Akala mo siguro, ikaw lang ang mag-isa na. Inaamin naman ni Lucio na tama ang sinabi ni Jomar. Noong high school pa lamang, sila lang ang magkaibigan sa klase. Parehong mahiyain kaya nagkakaintindihan silang dalawa. Noong makarating na sa lugar, dito natuklasan ni Lucio na liblib pala ang baryo nila Jomar. Maliit lamang na pamayanan. Mga 10 o 15 ang mga kabahayan. Maayos naman ang pakikitungo sa kanya ng mga kamag-anak ni Jomar. Kumain siya at nakisaya sa mga ito. At pagpatak ng gabi, pinatawag siya ng ina ni Jomar na si Aling Tinang sa kwarto nito. Nagtataka man. Tumuloy siya sa silid. Laking gulat niya na makita ang isang lalaking may kadena sa paa. Nagpupumiglas ito at doong makita siya, tila gusto siya nitong sunggaban. Namukaan ito ni Lucio. Yun yung nilalang na bumibisita sa kanilang lugar. Naku, Aling Tinang, ano po bang nangyayari sa kanya? Bakit nangingitim yung mga mata niya? At tuloy-tuloy po yung pagtulo ng laway. Aswang po ba siya? Mukhang siya din po yung bumibisita sa amin eh. Napatango na lamang si Aling Tinang habang sinasabing, Oo, iho. Siya nga yung bumibisita sa inyo. Alam niya kasing may kakayahang manggamot ang lolo mo. Pero wala itong lakas ng loob na lapitan. Kaya hanggang pagpunta lang sa inyo ang kanyang ginagawa. Nahawa kaming 3 noong nakaraang buwan sa kinainan naming karinderya. Nakokontrol pa namin ni Jomar. Dugo at karne lang ng hayop ang kinakain namin. Pero si Jepoy, nawawala siya sa kanyang sarili pagkagat ng dilim. Maraming beses na rin siyang kamuntikang mambiktima ng tao. Pero pinipigilan namin siya. Sana, matulungan mo kami, Lucio. Pakiusapan mo yung lolo mo na pagalingin kami. Maniwala ka sa akin, iho. Hindi kami yung aswang na nambibiktima ng tao. Nabiktima lang rin kami ng pangyayanggaw. At sa kasamaang palad, sarado na yung karinderyang kinainan namin. Kaya wala nang pag-asa para pagbayarin namin sila. Sa totoo lang, hindi alam na mga kamag-anak namin yung tungkol sa sinapit namin. Hanggang sa nagsalita si Jomar. Tinanong siya nito kung gusto niya bang makita ang anyo nila pagsapit ng dilim. Napatango naman ang binata bilang pagsabi ng oo. Dahil sa mga sandaling yon, gusto din niyang malaman. Sabay-sabay na nagpalit ng anyo ang 3. Naging impakto at purong itim ang mga mata habang humahaba ang dila. Kagad naman silang nagbalik sa dating itsura nang matapos makita ni Lucio. Dito niya napatunayang totoo yung sinasabi ng mag-ina. Nakokontrol nila Jomar at Aling Tinang ang pagiging aswang.
Samantalang si Jepoy ay hindi. Kaya kinabukasan ay dinala ni Lucio ang tatlo sa lolo. Naikwento niya ang katotohanan at ang sinapit na mag-ina. Hindi naman nagdalawang isip si Lolo Temyo na tumulong. Nagtimpla siya ng mga halamang gamot. Nagsagawa ng ritual at orasyon sa loob ng kalahating oras. Hanggang sa pinainom niya ito sa tatlo. Ang sabi ni Lolo Temyo, mabuti na lamang nasa yugto pa lamang ng pagiging yanggaw ang mag-ina. Dahil kung umabot pa ng 2 hanggang 3 buwan, magiging ganap na itong mga aswang. Matapos uminom ng halamang gamot, inutusan ni Lolo Temyo si Lucio na patungan isa-isa ng medalyon ang mag-ina. Yon ang panghuling lunas at silbi ng medalyon para tuluyan ng gumaling ang tatlo. Kaagad naman yung ginawa ni Lucio. Pinatong niya isa-isa sa noo ang medalyon hanggang sa nagsuka ang mga ito ng malapot at itim na likido. Halos kalahating balde ang naisuka na mag-iina. Sa tulong ng medalyon ni Lucio at kaalaman ni Lolo Temyo, gumaling ang tatlo at nanumbalik na sa normal ang kanilang buhay. Mabuti na lamang nag-cruise ang landas nila Lucio at Jomar. Dahil kung hindi ito nangyari, walang magpapagaling sa kanila at baka mauwi sila ng tuluyan sa pagiging aswang at kumain ng tao. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.